Ko po mga kaulam, ano ga kumusta na? Ay narinig ko po talagang binglay na ang aking damit. Ay siya tayo muna kumain. Ako nagprito na naman ng lumahan. Hinati ko at ang kalahati sa aking asawa. Pero may isang buo pa naman. Tapos nagsigang din ako ng lumahan. Puro lumahan eh. Pag sa dami ko mga kaulam may niligay na repolyo at saka talbos ng kamote. Anong dami kong biniling talbos ng kamote? Isang bag eh. Talagang sabi ko, paribase ay nakakita ng sariwang kamote. Kakoy ala, ari papakiyawin ko na. At ako hindi na naman makakabalik ng palengke agad. Ay maigi na ako may stock sa ref. Hindi naman mga kaulam na tuyo, nakatatlong araw yata sa ref. Hindi man natuyo, ay di iyan, nung isang araw nag-steam ako, tapos iyan ngayon aking isinhawg sa sinigang na lumahan. Ay di ako ilang araw na talbos ng kamote ang pangulam. Kasarap naman ang aking kain. Hindi ko na naibo ang sinigang at puro prito na lamang at sabaw at saka gulay ang aking kinain. Anong higpit ng pangyayaring ito? Pandalas ng pagkain dahil ako'y magtututor pa. Ara ay katatapos lang ng aking trabaho. Ngayon ako'y magtututor pa, ay medyo malayo-layo. Ay nung Lunes na ako'y pumunta doon sa bahay ng estudyante kong iyon, ako'y na-traffic ng isang oras, ay di ako'y na-late. Ako'y maagang aalis ngayon at nang hindi kahit ako'y matraffic ay ako'y aabot sa tamang oras. Kailangan ang buhay na ito. Parati na lang nagmamadali. Hindi na talaga makaibig kung sabihin bagay makakain ng banayad. Parati na lang pandalas. Pero kahit di ang pandalas naman mga kaulam, yan ay alas 3:05 nung ako'y kumain diyan. Talagang inuurasan ko mga kaulam ang bawat galaw ko. At napaka-importante dito mga kaulam ko pag ikaw ay OFW, napaka-importante ng bawat minuto ng iyong buhay. Kailangan mga kaulam, tingnan ninyo, alam ko anong oras ako dadating sa bahay, anong oras ako bababa ng bahay. Alam ko din kung talagang laging inuurasan ko aking sarili dahil mahalaga nga mga kaulam ang oras at kailangan matapos ang trabaho bago matulog sa gabi. At ang aking buhay ay nakaprogram yan sa maghapon. Anong oras ako gigising? Alas 6. Alas 6:30 kailangan bago mag alas 6:30 kailangan nakainom na ako ng aking maintenance sa aking pinag-operahan ng thyroid ko. Tapos alas 7 bago mag alas 7 kailangan naka-breakfast na ako kahit tinapay. Alas 7 kailangan naka-online na ako sa aking laptop dahil aayusin ko. Baka mamaya may technical problem ang aking laptop. Baka mamaya hindi nagana ang audio. Baka mamaya hindi nagana ang video. Kailangan i-ready ko lahat yon. I-ready ko, i-save ko ng lahat ang aking gagamiting mga lesson. Lahat ng aking sasabihin sa estudyante, naka-record ng lahat yan sa akin. Nakalagay ng lahat. Tapos, sunod-sunod na. Sa unang break time ko, kailangan, bago ako mag-umpisa, i-defrost ko na ang dapat i-defrost. Sa gabi pa lang, nakalagay na yan sa ref, naka-defrost na. Tapos, sa unang break time ko, kailangan mag-uumpisa na akong magayat-gayat ng mga rekado. Sa pangalawang break time, kung may pangalawa, ay di lulutuin ko na. Minsan, kagaya ngayong araw na to, iisa ang break time ko. So, dinifrost ko na kagabi pa, hinanda ko na ang rekado para unang break at yung kaisa-isahan kong break, lulutuin ko na ang pang-ulam ng mga bata. Ang asawa ko naman, ang ulam niya, yung sinigang na lumahan dahil hindi daw niya yan kahapon nagalaw at prito din laang daw ang kanyang nakain. Anong haba nang naidaldal kong iyon? Talaga ako'y hanga na sa aking sarili. Dire-diretso ang salita. Ay, alam naman ninyo mga kaulam na napakahirap mag-isip ng iuulam. Ako sa sarili ko, hindi ako nahirapan Tsaka sa asawa ko, kaming dalawa, nagja-jive kami sa kahit na anong luto. Ay, itong dalawa kong kasama dito sa bahay, itong dalawang bata, ang pinaka-problema ko talagang lutuan. Dahil napapakapilian sa pagkain. Laging gusto yung mga bili sa labas, yung mga order sa labas. Pag nagluluto ako ng mga homemade, tinitingnan lamang. Minsan naman tinitikman din. Minsan naman pag gusto din ko tulad ang gusto nila yung apritadang manok, yan, kakainin nila yan. O kaya beef broccoli, yan, uulamin nila yan. Ngayon, nagluluto ako ngayon ng pastel. Yan, gusto nila ang pastel. Ay, hindi naman ako maaari mga kaulam na laging karne ang lulutuin sa kanila. Gusto ko kahit papaano, kakain din sila na may mga disabaw na maiinit, na may mga gulay-gulay. Ay, mag-aaway kami pag pinilit ko. Yun ang problema namin talaga dito sa bahay. Mahigpit. Saan kaya itong mga ito nakamana? Nung mga bata pa ito, nababagong mga nakain sa tatakaw ng gulay. Ang kalbasa, kung lamasin ko sa kanin, ubos. Ang nilagang balatong, kung ihalo ko sa kanin, ubos. Ang patatas, ang carrots, ubos ng ubos. Pero talagang pag kulay green na ang nakita nila sa sabaw, ayaw na talaga nila. Hindi talaga nila kinakain. Kung ang mga ito hindi nakamana sa akin, yun ang pinagtataka ko, bakit hindi nakamana sa akin? Ay hari nga naman pagtanda-tanda nila ay ma-realize nila na ang pagkain ng gulay ay mahalaga. Ay talagang ako'y nagtataka. Paano na kaya itong mga ito lulusog? Yung panganay ko anong payat na, hindi nagkakakain. Mahigpit. Ay lalo nga yung hindi naman masyadong naglalabas at naka-online class nga.
Ay, paano kayang ating gagawin sa ating buhay? Ay, mahigit pa ako pag may sinigang na lumahan, kahit nga pritong tuyo at itlog, ako'y pang-igi. Hindi wala talaga sa akin, basta masarap ang lasa, ayos na yan. Ay, naiinggit talaga doon sa mga batang ang gagaling kumain ng gulay. Walang problema ang magulang sa pagluluto ng pang-ulam nila. Ay ako, sila ayos na ng sandwich, maghapon yun ang kanilang pagkain. Ari na silang matutulog sa gabi na nilagang itlog lang ang kanilang kinain.